tapat, hindi na magbago kailanman, O Diyos. Pag-ibig mo wagas, ito'y walang hanggan. Bakong hindi mo iiwan, di mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y Yung nga eh, kakanta ko. Kanta ka lang. sa'yo'y mananahan. Kailanman, O Diyos, ihaya mo'y sapat, hindi nagkukulang. Kailanman, O Diyos,
maraming salamat, Ama, sa oras na ito, Diyos, na kami po'y malayang nakadudulog sa iyo. Panginoon, kami po'y sama-sama, O Diyos, na kumikilala na kayo po ang aming Diyos, manlilikha, makapangyarihan sa lahat, may akda ng buhay, Panginoon, at nagmumula ang lahat ng bagay na mabuti sa lupa na nanggagaling sa iyo. Ngayong hapon, hayaan mo po na patuloy po namin kinanlin, dakilang Diyos, ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamahal na walang sukat, Panginoon, para sa bawat sa amin na yung mga nilikha. Lord God, kaya ngayong hapon, Panginoon, kami po'y dumudulog, nagpapakumbaba at kumikilala na kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo at sa mga susunod na sandali, Panginoon, ay ihatid na po sa huling hantungan, Panginoon. Lord God, ang labi ng aming kapatid na yung anak na kilang Diyos, Panginoon, ang kapatid na Pabling, Panginoon, Lord God, kayo ho ang nakakaalam lahat ng bagay sa kanyang buhay, mula po sa kanya pong sa sinapon na kanyang ina hanggang sa mga oras na ito na kinuha po yung buhay na mula sa iyo, Lord God. Kaya salamat po, kumikilala po kami na kilang Diyos. Sa mga bagay na ito, kayo ang may akda ng aming buhay. Kayo rin ang kukuha nito, Lord God. Sa pangalan po ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Amen. Makakaupo muna po tayo sandali at atin pong babasahin po ang salita ng Diyos. Hallelujah. At tayo po sandali makinig. Huwag mo i-stop ka. Para po, pag tuloy ko ng ano, ikot mo. Lord God. At masumpuan po ang babasahin ko po sa aklat po ng Lucas chapter 16 po, verses 19 hanggang 31 na po sinasabi ng salita ng Diyos. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagtitis araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahantusa yung isang pulubi na ang pangalay Lazaro na puno ng mga ugat. Kung naghahangat na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at hinura ng kanyang mga ugat. At nangyari namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at piniging. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi ang Abraham, maawa ka sa akin at subuin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at paramigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaalim siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito ay may isang malaking bangin nilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala rin makatatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya kung gayo'y ipakiusap ninyo sa iyo, Ama, na isubo mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila makapunta sa dako ito ng pagdurusa. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, hayaan mo sila makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi